Warning! Bitag Line Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Sabi ni President Digong, sa tuwing si President Digong, nag-aeroplano ho yan from NAIA, lilipad papuntang Davao, dadaan ka sa Laguna Lake. Or pag ikay laglalanding, makikita mo ang Laguna Lake. Malaking lawa ho yan, subalit makikita nyo ho, ektarya ho yung mga fish pen, yung mga baklad doon. Alam niyo mga boss, kayong mga kongresistang nakikinig ngayon at makakapalang mukha, namamaga ang inyong mga mukha pagkaharap ang mikropono, lumalabas sa mga kolesterol dyan sa inyong mga noo at inyong mga pawis sa sobrang inyong katabaan at katakawan. Dahil dyan sa lintek na mga isda na yan dyan sa Laguna Lake, kasama kay mga putok sa buhong mga iho de cabron, iho de puto, na mga gobernador at mga general. Kayo ang dahilan ng pagkakamkam ng mga etong lawa na yan. Simula ng panahon ni Arroyo hanggang sa panahon ni Benigno B.S. Aquino, wala kang ibang marinig, walang anumang bagay sa pagpupuna sa lawa ng Laguna Lake na under ho yan sa Laguna Lake Development Authority. Bagkos ang ginagawa ni President Noy na si B.S. Xbox Aquino na ang kanyang ginagawa ay gawing whipping girl si Arroyo. Pati ho yung mga sinasabing gobernador na kung sino-sino, lahat ng kanyang kalaban tulad ho nitong si E.R. Siya hong gobernador ho ng Laguna. Kaya lang meron ho sila mga parang panukala doon ho sa sinasabing lawa kung paano linisin mga burak dyan. Ay hindi ho nangyari para medyo malinis bagkos pinabayaan. Kaya ang ginawa nitong mga kongresistang mga putok sa buhong anak ng puto at saka anak ng tinapa. Ito ho mga kongresista, gobernador at general, sila ho ang may hawak ng lawa. Ito hong marching order ho nitong si President Digong kay Gina Lopez ng DNR. Silipin ang mga listahan ng mga permit na yan sa mga fish pens na yan sa Laguna Lake sa pamamagitan ng Laguna Lake Development Authority or LLDA. Yan ho. Pahirap kayong mga nagmamay-ari na mga hekta-hektaryang mga fish pen dyan sa buhay ng mga maliliit na mangingisda. Kayong mga putok sa buhong pendehong dupang balasubas balahura alang ginawa kundi kalbaryo. Gusto nyo kayo lang mabuhay samantala yung mga nangingisda dyan sa lawa. Pinahihirapan nyo. Mga boss, pwede nyo hong tingnan sa aming website ho kasi, o if not sa aming YouTube channel, makikita nyo ho yung aming pag-iimbestiga sa Laguna Lake. Yung lawa na ho yan, ang papabayaan na ho yan. Parang septic tank itong lawa ng Laguna Lake. Let's talk about this. Hindi ho na pa nadidiscuss to. Makikita nyo hong lawak ho ng kaalaman ho ni Bitag kasi tayo ho issue talaga. Etong Laguna Lake, mula ho sa Pasig River, yun ho mga dumi dyan sa mga malalaking kumpanya, mga factories na yan, palabas ho yan papuntang Laguna Lake, yung lawa ho ng Pasig River. Pagdating ho dun sa dulo, makikita yung itim kung sa ere. Yun hong itim na yun, nandoon ho yung mga langis ng kumpanya, yung iba roon, dumi ng tao. Grabe ang sitwasyon. Pag ikay mangingisda doon sa mga gilid-gilid lang, baka dumi ng taong iyong akala mo, laki ng nakuha mo. Pagtingin mo, dumi ng tao to. There is. So, para sa akin boss, kinakailangan doon ka sa gitna ng lawa. Para doon sa gitna ng lawa, naglagay ho sila ng mga baklad. Doon ho sila nagbabalagay ng tilapia, kung hindi man tilapia, bangos, kung hindi man karpa, or kung ano ho yung mga bagay ho na kung saan makikita sa isda sa Laguna Lake.
Ang sistema mga boss, huwag kayong magkamali pumasok dan sa mga baklad na yan na hekta-hektarya kasi may mga guardhouse ho yan. May mga speedboat ho sila. Ang sino ang papasok sa loob ng baklad nila, mamashingganin ho kayo doon sa tore ho ng sinasabing, ito ho yung tore na to, ito ho yung tower ho na nagbabantay sa hekta-hektarya, dulon-dulo yan, dulot-dulo. Kapag ikay nakipagsubukan, hahatawin ka ho ng speedboat niyan, yun hong racket. Ngayon, may narinig ho ba kayo ng panahon ho ni President Noy, si BS? Kay Arroyo noon, nung buhay pa ho si Angelo Reyes, siya yung DNR Secretary, isa ho yan sa naimbestigahan ho namin. Isa ho yan sa sinilip ho namin, binalikan ho namin. Isa ho yan na kung saan yung mga mangingisda. Wala na ho silang makuhang isda kasi kinuha na lahat sa mga baklad. Yun hong mga nandoon sa labas, pag lumapit ka doon sa sinasabing baklad, mamashingganin ka ng mga putok sa buhong pendehong mga yan. Kaya way to go, Digong. Kaya kung kayo ho'y nakikinig ho sa akin, mga pamilya ho ng mga mangingisda at mga kaanak, kaibigan, or doon sa sinasabing komunidad na malapit dyan sa mga, yan dyan yung Rizal, nandyan ho Laguna, nandyan ho yung mga lugar ho na malapit sa shoreline, makikita nyo, tanaw na tanaw nyo, yung sinasabing yung mga baklad. Kaya ngayon, ako ho'y talagang excited na kumari lumipad uli dyan sa taas ng Laguna Lake para makita, para pagpalabas mo pa lang ng Pasig River, makikita mo na yung dumi. Kaya si Gina Lopez, maganda siguro ma'am, sumakay kayo kasama sa helicopter si Ben Tulfo, tayong dalawa at para makita natin sa itaas kung paano binabalahura, binabastardo, dinudumihan yung sinasabing Laguna Lake. Hindi ho nabanggit ito ni Bitigong. Kung nagawa nung panahon ni Gloria at ginawa yung sinasabing paglilinis dyan sa Laguna Lake na dinismantle, bumalik uli, sa panahon ni Pinoy, alang nangyari dyan. Tagaan nyo sa bato. Kaya ngayon pa lang, mabuti ka mo, way to go, pumapalakpak ho ako. Nung nasabi ho ni President Digong na kayong mga pahirap dyan sa buhay ng mga mangingisda, kayo ang dahilan. Kayo ang pahirap sa buhay ng mga mangingisda, kayong mga kongresista, kayong mga mayor, kayong mga general, kayong mga gobernador na nakakasakop sa lawa niyan. Yung iba nga, wala kayo dyan, wala sa bulwarte ninyo. Bumibili lang kayo ng mga hekta-hektaryang, bibigyan kayo ng mga putok sa buhong pendehong tamaan sana ng kulog at kidlat. Ito hong mga sinasabi ho natin nagbibigay ng mga permit. Alam niyo mga boss, yung ombudsman ng imbestiga ho niya noong 2006, lumapit ho sa amin para sinasabi, Sir Ben, sabi ho sa akin ng Office of the Ombudsman, can you give us a list? Kinuha ho namin listahan ho doon sa LLDA. President Digong, ngayon pa lang, Secretary Gina Lopez, alam ko may mandate, may sarili hong ito ho, may sarili ho itong mandate yung Laguna Lake Development Authority. Inutil ho yan. Kaya kinakailangan masilip yan. Dahil kalikasan sa ilalim lang yan. Alam niyo ho, panahon na. Salamat naman, nandyan na ho. Sinasabi ho ni President Digong, sumampol na agad. Wala nang patumpik-tumpik pa.